Bakit may import sa 1975 All-Filipino Conference ng PBA? Noong 1975, nagsimula ang kauna-unahang professional basketball league sa buong Asya, ang Philippine Basketball Association o PBA. Sa unang conference pa lang ng inaugural season, tinawag itong All-Filipino Conference. Pero alam niyo ba, kahit All-Filipino ang tawag, pinayagan ng mga teams na kumuha ng import? Oo, tama ang narinig nyo. May mga import na agad sa unang conference ng PBA. Pero hindi lahat ng teams ay kumuha ng import. 3 teams lang ang naglakas loob at may dahilan kung bakit. Ito'y dahil sa kakulangan sa budget. Maraming teams ang hindi kayang bayaran ng serbisyo ng foreign players. At tanging ang 3 teams lamang na ito ang nagdala ng import. Una, ang Toyota Comets at ang import nilang si Byron Snake Jones. Isang malakas at athletic na player, si Snake Jones ay naging paborito ng fans. Kasama niya sa Toyota sina Robert Jaworski, Francis Arnaiz at Mon Fernandez. Sila ang naging powerhouse team ng panahon na yun. Pangalawa, ang Concepcion Carrier at ang import nilang si Cisco Oliver. Isang scorer na may swabe at smooth na shooting. Kahit hindi sila kasing lakas ng Toyota, naging exciting panoorin ang kanilang mga laro. At ang pangatlong team, ang Mariwasa Noritake. Import naman nila si Billy Robinson. Matibay sa ilalim, rebounder at enforcer. Dinagdagan niya ng grit ang laro ng Mariwasa. Pero teka, bakit nga ba pinayagan ng mga import sa isang All-Filipino Conference? Ayon sa mga sources, ginawa ito para dumami ang manonood, tumaas ang kalidad ng laro at mates kung hanggang saan ang kaya ng Pinoy players. At syempre, ang mga team owners noon nag-aalangan pa kung kikita ba talaga ang Pro League. Kaya ang ibang may budget, kumuha na ng import. Trivia time muna tayo. Alam nyo ba na si Snake Jones ay bumalik pa sa PBA sa ibang season at naging isa sa pinaka-iconic imports ng liga? At alam nyo rin ba na kahit hindi kumuha ng import ang Crispa Redmanizers, lumaban sila ng todo gamit lang ang All-Filipino lineup nila. Sina Atoy Ko, Bogs Adornado at Philip Cesar ang ilan sa mga players na nangunguna dito. At para sa huling trivia, alam nyo ba na sa dulo ng conference, umabot sa finals ang 2 team na matalik na magkalaban sa kasaysayan, ang Toyota laban sa Crispa. Dito nagsimula ang pinakamatinding rivalry ng PBA. Ang 1975 All-Filipino Conference ay naging simula ng maraming tradisyon sa PBA. Kasama na dyan ang pagkakaroon ng import conferences na hanggang ngayon ay inaabangan pa rin natin. Kaya kahit medyo ironic ang pangalan na All-Filipino, ito rin na naging daan para mapatunayan ng mga Pinoy na kayang sumabay sa kahit sino, kahit sa mga foreign stars. Like, share, and subscribe sa channel para mas marami pang kwento tungkol sa kasaysayan ng basketball sa Pilipinas. Maraming salamat sa panonood! Sana'y nagustuhan nyo ang bagong video natin na ito. At para lagi kayong updated sa mga latest upload natin, huwag kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at i-hit ang bell button para nanonotify kayo kapag meron tayong bagong video na dapat panoorin. Huwag nyo rin kalimutan na i-like ang ating video at tara mag-usap tayo dun sa comment section kung ano bang masasabi nyo dito sa bagong video na pinanood natin na to. You can follow us sa ating TikTok para updated din kayo sa mga video na ina-upload natin dun. Ganun na rin sa ating Facebook page para namang updated kayo sa mga latest design ng mga shirts natin. So yun lang, muli maraming salamat sa pagsama sa amin at maraming salamat sa panonood.